Sa Lunes, May 12 na po ang eleksyon 2025. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si COMELEC Chairman George Garcia. Chairman, good morning po. Magandang umaga po, Ma'am Susan, sa mga kababayan natin. Magandang umaga din po. Chairman, 100% ready na ba ang COMELEC sa eleksyon sa darating na Lunes? Yung mga balota, ACM at iba pang kailangan na ipadala na ba lahat, Chairman? Opo, Ma'am Susan, ready na po ang inyong Commissioner Elections. Ang hindi na lang po ready pa ngayon. Ang mga kababayan natin dapat maghanda na ng mga listahan at dapat pumunta na sa mga presinto sa araw ng eleksyon. Ma'am Susan, na-distribute na po natin ang lahat ng eleksyon paraphernalia sa lahat ng 94,000 precincts sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga municipal treasurers na andyan na po ang mga balota at yung mga makina po, yan po yung nagkaroon na ng final testing and sealing na tumagal mula Mayo 2 hanggang Mayo 8. At siyempre po kahapon, as of kahapon, tayo po yung naka 99.94% na sa final testing and sealing natin at wala pong nakita na aberya o kahit na anong malaki na technical issue po sa ating mga makina. Bumilang ng tama yung mga makina, tumanggap ng mga balota, and at the same time, naandun lahat yung mga gamit. Nakita ng mga guro na gagamitin sa araw ng halalan. Chairman, kumusta yung seguridad lalo na doon sa mga areas of concern? Siyempre po, una muna, Ma'am Susan, para sa kaalaman ng lahat, meron po tayong 9,000 na mga PNP personnel na ating pong tinrain na kung sakaling merong mga guro ang hindi makapaglilingkod sa kaanumang kadahilanan, ay pwedeng may humalinhin sa kanila o kapalit. And therefore, nakadeploy na po yan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Yung pong PNP, FP, nagbigay na po sila ng red alert category. And therefore, yan din pong ating mga security forces, nag-deploy na rin, nag-preposition na mga puwersa, lalo na doon sa mga lugar na tinitingnan natin ay critical o yung red category areas. Una, meron din po lang tayo na 2 lugar na diniklara natin under COMELEC control na kung saan naman simula na madeklara natin, wala naman pong untoward incidents or violence na nangyari na doon sa mga lugar na yan. Opo, Chairman, sakali magka-problema o aberya sa eleksyon, saan pwedeng dumulog yung mga botante? Una po sa local COMELEC natin, andyan po naman sila maghapon, 4 hours a day. In fact, Sabado, Linggo, na andyan na po at wala nang uwian halo sa mga local COMELEC natin. Number 2, may hotline po ang COMELEC na andyan po sa website din ng komisyon. Pwede niyo pong ipadala lahat ang concerns ninyo. Meron po tayong ugnayan na itinayo para lamang dyan sa inyo pong mga concerns. At again, pwede niyo po i-text, pwede po doon sa lahat na sa Facebook. And at the same time, yung po mga task force natin, Task Force Baklas, Task Force Committee on Contrabigay at yung pong Task Force Safe ay lahat ng yan ay active and therefore tatanggap ng lahat ng concerns ng mga kababayan natin. Paano po, Chairman, yung may mga nakabimbing disqualification cases? Sakaling manalo sila, tapos madesisyonan kalaunan na dapat disqualified pala. Ano ho mangyayari dyan, Chairman? Ma'am Susan, gusto natin iliwanaging mabuti po doon sa ating nagiging statement. Una po, hindi lahat na may disqualification cases ay masususpend ng proclamation. Maganda po't maliwanag po yan. Ibig sabihin, hindi po, kasi po pagka po yun ang ating prinsipyo, pag kami disqualification, suspend ang proclamation, ay libo-libo, daan-libo po, baka milyon ang abuti na kaso na tatanggapin ng COMELEC kasi lahat magpapile para lang hindi maproklama yung kanilang mga kalaban. Ang sinasabi po natin, basta may merito ang kaso, mabigat ang ebidensya, pwede po namin isuspend yung proklamasyon ng naturang kandidato. Otherwise, hindi po natin isususpend, ipagpapatuloy po ang kanilang proklamasyon. Total naman po, Ma'am Susan, kapag ka ang posisyon ay lokal na posisyon, sila po ay mananatiling may kaso sa amin, hindi madidismiss ang kaso at hindi mawawala ang jurisdiction ng COMELEC. Kahit nakaupo na, pwede po namin silang tanggalin pa. Sa national naman po, hanggang June 30 pa sila. Hanggang June 30, 12:01 sila makaka-assume. And therefore, mula po May 12 hanggang sa June 30, may jurisdiction ng COMELEC. Hindi po mawawala at pwede pa namin desisyonan ang kanilang mga disqualification cases. Bilang panghuli, hanggat hindi pinal ang desisyon sa amin, ang pangalan ay nasa balota, maiboboto at maaari maproklama kung hindi naman ganun kabigat ang ebidensya laban sa kanila. Maraming salamat po, COMELEC Chairman George Garcia. Magandang umaga at good luck. Maraming salamat po, mabuhay po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.